Magandang araw sa iyo. Nandito na naman tayo para himayin ang isang napaka-interesanteng materyal. Oo, at ito, medyo akyatin natin yung bundok ng teolohiya ngayon. Medyo mataas-taas to. Ang hawak natin ay mga sipi mula sa isang dokumentong teolohikal. Ang pamagat ay ang pagmamana ng pamana. At sa unang basa pa lang, malinaw na ang goal nito ay sagutin yung isa sa mga pinakamalaking tanong, di ba? Ano ba talaga ang Diyos? Lalo na, paano siya nauugnay sa mismong konsepto ng oras at espasyo? Eksakto, kasi yung pamagat pa lang, ang pagmamana ng pamana, may clue na agad. Hindi lang to tungkol sa kung sino ang Diyos. Ah, okay. Tungkol din to sa kung ano ang ibig sabihin na pag-aari ka niya at paano tayo nagiging parte ng pamanang yon. Okay. So, tara, simulan na nating buklatin to. Ang unang-unang ideya na ipinakilala ng source, at ito yung pinakapundasyon ay ito, ang Diyos ay mas dakila kesa sa oras at espasyo. Simpleng pakinggan, pero ang lalim ng ibig sabihin niyan. Oo nga. Ipinaliwanag kasi na ang oras na tinutukoy bilang kasalukuyang mga bagay o mga bagay na darating at pati espasyo, yung taas o lalim, Mga nilikha lang din pala sila. mga nilikha lang din. At diyan na pumapasok yung lohika, 'di ba? Kung ang Diyos ang manilikha, edi siyempre mas mataas siya sa anumang nilikha niya. So parang sinasabi na yung mismong timeline natin, yung buong universo ay produkto lang din. Oo, ginamit nga dyan yung Roma para ipakita na walang kahit anong nilikha, tao man, panahon o lugar, ang kayang maghiwalay sa atin sa pag-ibig niya. Okay, gets? At idinagdag pa sa 1 Korinto na lahat ng bagay, kasama na yung kasalukuyan at inaharap, ay para sa atin. Kaya pala, may konsepto na sabay-sabay siyang umiiral sa lahat ng sandali at lugar. Pero teka, may mas malalim pa dyan, no? Meron. Ayon sa Isaias, sa paningin daw ng Diyos, ang mga bansa parang isang patak lang ng tubig sa isang timba. Isang patak lang, ang liit. O kaya alikabok sa timbangan, parang walang epekto. Pero yung mas kamangha-mangha pa ay yung ideya na siya ang Diyos ng pag-iral at di pag-iral. Sandali. Diyos ng pag-iral at di pag-iral. I-unpack natin yan. Ibig sabihin, Kaya niyang tawagin ang isang bagay mula sa wala para umiral. okay, creation yan. At kaya rin niyang pabalikin ito sa wala. Parang may on and off switch siya para sa reality. Wow, okay. So para sa kanya, yung mismong oras at espasyo, parang wala lang sa harap niya. Eksakto, dahil sa absolutong kapangyarihan niya rito. Okay, naitatag na natin yan. Isang nilalang na ganito kadakila. Paano naman gayon ipinasok ng source yung konsepto ng Trinidad? Dito na nagiging mas detalyado. Kasi sinubukan nilang bigyan ng papel, kumbaga, ang bawat persona. Ah, okay. Ang oras at espasyo daw ay umiiral sa loob ng unang persona, yung Ama. Ginamit nila yung Epeso na nagsasabing siya ay nasa ibabaw ng lahat at sa pamamagitan ng lahat at nasa lahat. Parang siya yung mismong canvas ng realidad. Magandang analogy yan. Siya ang canvas. At dyan na pumapasok yung ikalawang persona, ang anak. Sige, kung ang ama ang canvas. Ayon naman sa Kolosas, lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa kanya. At ito yung key phrase, sa kanya ang lahat ng bagay ay nananatiling sama-sama. Ah, so kung ang ama ang canvas, ang anak yung pandikit. Siya yung nag-hold sa painting para hindi magkawatak-watak. Eksakto. At ang bigat ng implikasyon niyan, ayon sa Ebrero, pinananatili niya ang lahat sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. So kung tumigil siya, Kung bibitawan niya, maglalaho ang oras at espasyo. grabe. Okay, so tulad ng ama, ang anak ay mas dakila rin kesa sa oras at espasyo. Pero dito nagiging interesante. Paano pinatunayan ng source na magkapantay sila? Dito talaga,
Napakatalino ng ginamit nilang paghahambing sa banal na kasulatan. Paano yun? Sa lumang tipan, sa awit, inilarawan si Yahweh bilang walang hanggan habang ang langit at lupa lilipas na parang damit. Okay, malinaw na para sa Diyos Ama yan. Oo, ngayon, ang galing ay ito. Yung mismong mga talatang iyon, sinipi, kinopya word for word sa aklat ng Ebreo sa Bagong Tipan. At kanino naman in-apply? Dito na nga, in-apply ito hindi na sa ama kundi sa anak. Wow! So yung description na para lang dapat sa pinakamataas na Diyos, ginamit din para sa anak. Eksakto. Yan yung pinaka-argumento para sa pagkakapantay-pantay nila. Isang direktang pagtutumbas. At hindi lang yan, sinundan pa nila ng napakaraming talata. May Juan, ako at ang Ama ay isa. May Isayas, kung saan tinawag siyang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Yan. Yung walang hanggang Ama. Paano yun? Anak siya, pero Ama rin. Ang paliwanag dyan ay yung titulong Ama ay nangangahulugang pinagmulan. Kumbaga, siya ang pinagmulan ng walang hanggang. Okay, gets? Tapos may Filipos pa, na sinasabing siya ay nasa anyong Diyos bago pa man. At syempre yung sabi ni Jesus sa Juan, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Ang daming ebidensya. Pero may isa pang matibay na punto, yung tungkol sa pagsamba. Oo, yung sa pahayag. Oo, sa pahayag, lahat ng nilikha sa langit at lupa sabay-sabay nagpupuri. At kanino? Sa nakaluklok sa trono at sa kordero. Pantay na pagsamba. Pantay. At ang lohika dyan, Diyos lang ang dapat sambahin, di ba? Kung sinasamba sila ng sabay at pantay, ibig sabihin, Pareho silang Diyos. okay, napakakilaw ng kaso para sa ama at sa anak, pero paano naman ang ikatlong persona, ang banal na espiritu? Medyo iba yung naging approach sa kanya. Tama ka dyan at magandang obserbasyon yan. Dito parang nag-iba ng diskarte ang source. Itinuro nito yung awit, saan ako paroroon na malayo sa iyong espiritu. Oo, Pero dito, ang source mismo ang nagtanong, ang espiritu ni Yahweh ba rito ay tumutukoy mismo sa banal na espiritu bilang persona o sa mga anghel na tinatawag ding mga espiritu ng Diyos? at hindi nila sinagot ng direkta, tama? Hindi. Inilatag lang yung dalawang posibilidad. Parang hinayaan kang mag-isip. Bakit kaya ganun? Sa tingin ko, sinadya yun para ipakita na ang argument ngayon ay hindi na direct quote kundi logical deduction. Ganito yung takbo ng isip nila. Sige. Kung napatunayan na natin na ang ama at ang anak ay nasa lahat ng dako at mas dakila sa oras at espasyo, at kung ang pundasyon natin ay magkakapantay silang tatlo, magiging kakaiba kung ang banal na espiritu lang ang hindi, di ba? Eksakto. Parang may kulong sa picture. So by deduction, dapat lang na siya rin ay nasa lahat ng dako at mas dakila sa oras at espasyo para manatiling buo at logical ang konsepto ng Trinidad. Okay, so para pag-isahin ng lahat ng ito, ano ang pinakahuling punto ng source? Saan tayo dadalhin ng lahat ng ito? Lahat ng ito ay bumabagsak sa isang napakalakas na konklusyon, ang absolutong pagmamay-ari at soberanya ng Diyos. Pagmamay-ari. Oo, batay sa Nehemias at sa mga awit, lahat, langit, lupa, dagat, mga hayop sa gubat at ang buong sanlibutan, pag-aari ng Diyos. At dito binanggit ng source yung isang linya na, teka, siguradong mapapahinto ha, pati si Satanas ay pag-aari ng Diyos. Oo, yan. Yan ang statement na kailangan nating himayin. Kasi ang karaniwang tingin ng marami, may dalawang magkalabang puwersa, good versus evil. Ang punto niyan ay hindi tungkol sa allegiance. Ang punto ay tungkol sa sakop ng kapangyarihan. Walang sino man o anuman, kahit ang pinaka-rebelding nilalang ang nasa labas ng kanyang kapangyarihan. So hindi siya independent na force. Nilikha pa rin siya na umiiral sa loob ng realidad ng Diyos. Tama, parang isang hari na nagmamay-ari ng buong kaharian. Pag-aari niya pati yung mga bilanggo sa kulungan niya. Gets? So sa huli, sasailalim pa rin siya sa plano at kapangyarihan ng manlilikha. Eksakto. Ito ang pinakatuktok ng argumento. Ang ganap, walang kapantay at absolutong pagmamay-ari ng Diyos sa lahat ng bagay. Walang exception. Sige, buin natin ang lahat. Mula sa isang Diyos na napakalaki kaya't ang oras at espasyo ay parang laruan lang sa Kanya,
hanggang sa Trinidad. At sa kanyang pagmamayari sa lahat, anong ibig sabihin nito para sa iyo na nakikinig? Paano nito binabago ang mga bagay-bagay? Ang pinakamalaking implikasyon nito ay isang radikal na pagbabago sa perspektibo. Sa pananaw. Oh, kung ang Diyos na kinikilala mo ay ganito kadakila na ang mga galaxy ay alikabok lang sa paningin niya, paano nito binabago ang pagtingin mo sa mga problema mo? Sa mga utang, sa sakit, O sa mga alalahanin sa trabaho, bigla yung mga bundok na kinakaharap mo, parang nagiging butil lang ng buhangin sa harap ng isang Diyos na humahawak sa mismong pundasyon ng pag-iral. nagbibigay ito ng ibang bigat o siguro kawalan ng bigat sa mga problema natin. At dito ko gustong ikonekta pabalik sa titulo, ang pagmamana ng pamana. Oo, at yan ang sinasabi sa 1 Korinto na binanggit natin kanina, na lahat ng bagay, buhay, kamatayan, kasalukuyan, hinaharap, lahat ay sa iyo na. Sa atin na. Sa iyo na, dahil ikaw ay kay Kristo at si Kristo naman ay sa Diyos. Ang lohika ay, dahil sa ugnayan mo sa may-ari ng lahat, nagiging tagapagmana ka ng lahat. Kaya ito ang tanong na iiwan namin sa iyo para pag-isipan. Sabi sa dokumento, ang kasalukuyan at hinaharap ay pag-aari mo na bilang iyong pamana. Kung tunay at lubos mong paniniwalaang napag-aari mo na ang iyong bukas, na ito ay isang regalong nasa ilalim ng kontrol ng isang Diyos na nagmamahal sa iyo. Paano nito babaguhin ang paraan ng paggising mo bukas ng umaga? Paano nito babaguhin ang pagharap mo sa anumang hamon na darating?